a life focused on heavenly things as opposed to temporal things. A godly life is about seeking the kingdom of heaven above everything else. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, familiar verse to us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to us. According to Charles Stanley, according to him, what is the meaning of a godly life? A godly life does not mean a perfect life. Pakilakas. A godly life does not mean a perfect life, but rather one that is completely surrendered to God. Remember, hindi siya perfecto. Yung godly man, nagkakamali pa rin siya, subalit, nagsusumikap siya na sundin ng Diyos at ang buhay niya, sinuko niya kay Kristo. So godliness means to continue to believe and serve God above all else because He is God. Makikita sa buhay niya ang pananampalataya. When we say pananampalataya, pinamumuhay niya yung salita ni Lord. At sa kanyang paglilingkod, makikita ito sa paglilingkod niya sa Diyos at kapwa. Pero may problema, sa mga simbahan ngayon, but there are people uma-attend ng simbahan that don't know God. Yan ang problem ngayon. May mga dumadalo sa simbahan, I hope, hindi po rito, sa ating simbahan, na hindi talaga maka-Diyos, hindi talaga godly yung buhay nila. Why? Namumuhay sila sa sin, sa kasalanan. Yan ang sabi. If you read 2 Timothy chapter 3, verse 5 to 6, ang sabi ni Pablo, sila ay nagkukunwaring maka-Diyos. Subalit, hindi nakikita ang kapangyarihan sa kanilang buhay. Hindi sila nabago. Maaring dumadalo sa simbahan, uma-attend sa gawain, possible na active sila sa mga ministry, member ng music team. Subalit ang sabi dito, hindi makita ang kapangyarihan sa kanilang buhay. Kaya sabi ng Bible, iwasan ang ganyang uri ng mga tao. Sapagkat, verse 6, sa mga taong ito'y alipin ng kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Sa Ingles, maganda po yung pagkakasabi, di ko nalagay, Sa Ingles, ang sabi dito, they have a form of godliness, but they are denying the power thereof. Religious, but not righteous. May relihiyon, pero hindi na bago. Walang pagbabago sa buhay. Amen? Now, dito sa Psalm chapter 1, sa binasa natin, paano ba tayo magiging godly? Importante na maging godly tayo. Sapagkat kung hindi tayo godly, talaga, hindi talaga natin siguro tinanggap si Kristo, o kaya tinanggap natin si Kristo, kaya lang, nag-backslide. Tumalikod. Unti-unti nanlamig yung kanyang pananampalataya. Paano ba tayo magiging godly? Importante ito, sa binasa natin, sa Psalm chapter 1, may mga katangian yung mga taong godly. Yung mga taong maka-Diyos, yung mga tunay na Kristiyano, may mga katangian sila. Binanggit ito sa Psalm chapter 1. Una, godly people retreat from bad influence. Iniiwasan niya yung mga masasamang impluensya, nilalayuan niya yung mga impluensyang makakaapekto to him.
Ang sabi sa Psalm chapter 1, verse 1 ay ganito, mapalad ang taong hindi naaakit nitong masasama upang sundan ang kanilang payo't maling halimbawa. Ano ang hindi niya ginagawa? Bakit siya godly? May mga bagay na hindi niya ginagawa, may mga bagay na iniiwasan siya. Ang sabi dito, hindi siya sumasama o nakikibarkada sa mga taong ang laging nais ay pagtawanan lang at hamakin ang Diyos na dakila. So dito makikita natin sa ating binasa dito sa chapter 1 ng the book of Psalm chapter 1 in verse 1, siya ay pinagpala, siya ay blessed not because of the material things na meron siya. Although bonus, nais ni Lord na pagpalain tayo in everything. Nais ni Lord na pagpalain tayo sa mga material na bagay. Subalit, siya ay pinagpala o naging blessed not because of the material things he had, kundi dahil nabago siya ni Kristo. We can read that sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5, 6, 7, 8, yung mga katangian ng taong blessed. Ito yung katangian ng mga taong will inherit the kingdom of God. Mapapansin po natin dun sa Matthew chapter 5, dun sa Sermon on the Mount, ang binanggit doon, binago sila ni Kristo. Binago sila ng Panginoon. Now, ang salitang Griego sa Tagalog na blessed, ay yung word sa Tagalog ay mapalad. Sa Ingles, yung ginamit na word ay blessed. Ano po meaning yon? Meaning ng word na ito. Yung ba blessed, most of the time, ang konsepto natin ng word na, pinagpala ako ni Lord, ang konsepto natin, mga material things Di ba? Ang konsepto natin, yung na-promote tayo, binless tayo, magaan yung ating pamumuhay. Of course, gusto tayong pagpalain ni Lord in material things. Pero sa Bible, yung word na blessed, nangangahulugan nito ng spiritual na kasaganaan. Binago ni Kristo. Amen, yun po ang meaning ng word na blessed. Now, kanina binasa natin yung Psalm chapter 1, verse 1. Ano ba yung ginagawa, yung katangian ng isang godly man? What a godly man does not do. May mga bagay na iniiwasan siya. May mga bagay na hindi niya ginagawa. Ang sabi dito in Psalm chapter 1, kanina binasa natin sa Tagalog, ngayon naman babasahin natin sa New King James Version, sa Ingles, ang sabi dito, blessed is the man, notice, who walks not. May bagay na hindi siya ginagawa. Ano yon? He walks not in the counsel of the ungodly, nor he stands in the path of sinners, nor he sits in the seat of scornful. Mapapansin po natin, may mga bagay na hindi siya ginagawa. Ano yon? The blessed man walks not. Di ba? Nor stands, nor sits. Ibig sabihin, ano po ibig sabihin nito? This speak of thinking, behaving, and belonging. The righteous man and the ungodly man are different in how they think, how they behave, and to whom they belong. May separation. Mahalata mo. May pagkakaiba. Yung isang tunay na Kristiyano at yung isang tao na religious lang.
Ano yung pagkakaiba? May pagkakaiba yung kanilang iniisip. May pagkakaiba yung kanilang ginagawa, yung kanilang karakter, makikita mo eh. Yung mga tunay na binago ni Kristo. At yung mga matuwid, yung mga godly, may mga bagay sila na iniiwasan. Ano po yung mga bagay na iniiwasan nila? Una, ang sabi rito, he walks not in the counsel of the ungodly. Hindi niya nilalakaran ang payo ng masama. Ano po ba yung counsel of the ungodly? Amen. 3 weeks ago, may nanghingi ng counsel sa akin. Taga-ibang simbahan. 1.5 oras. Nanghingi ng counsel sa akin. Binigyan ko siya ng sabi ko sa kanya, ang sama ng loob niya sa kanyang asawa eh. Inisa-isa niya yung mga masasamang ginagawa niya kanyang asawa. Pero born again. Active yung asawa niya sa ministry. Ang sabi ko sa kanya ganito, magpatawad ka. Sabi ko sa kanya, magpatawad ka. Kahit na gaano pa kasama ang ginawa niya sa iyo, magpatawad ka. Kasi kung di ka magpapatawad, hindi ka makakarating sa langit. Sabi ko sa kanya, naliwanagan siya, sabi niya. Salamat, Pastor. Naliwanagan ako. Salamat sa payo mo. Sabi niya sa akin, So, yung banal, yung godly, yung tunay na Kristiyano, he walks not in the counsel of the ungodly. Now, ano po ba yung counsel of the ungodly? Yung counsel of the ungodly, una sa lahat, galing ito mismo sa ating masasamang kaisipan na hindi na-transform. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin na-apply ang kanyang salita. Nanggagaling ito mismo yung counsel of the ungodly, mismo sa puso natin at sa puso ng tao. Why? Kasi lahat ng tao, in the first place, makasalanan eh. Maliban na lang kung nakakilala siya kay Kristo. Babaguhin siya ng Panginoon if you allow God to transform you. Amen. Ano ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9? Regarding the thoughts, the heart, the intention of men. Dito makikita natin kung gaano kasama ang tao. Ang sabi dito, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Who can know the heart of men? Ang sabi ni Jeremiah, ito ay mandaraya, walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Notice the word, the heart is incurable. Who can know it? Maski sarili natin, hindi natin kilala kung minsan di ba? Amen. Kung minsan, o kadalasan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin intentionally na gawin yung mga masama bagay na yun, pero nagagawa natin. Hindi po ba? Kasi, especially kung wala tayong personal devotion, kung hindi natin pinag-uukulan ng panahon yung kanyang mga salita. Ano po mga kapatid, ang tagal na nating Kristiyano, kung minsan nakakagawa pa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Lord. Anong sabi ni Pablo? Have you read yung sinabi ni Pablo? Sabi niya, yung masama na ayaw kong gawin, nagagawa ko. Pero yung mabuti na dapat na gawin ko, ay hindi ko magawa. O wretched man, ako, sabi niya, sino ang makapagliligtas sa akin sa katawang ito? Ang sabi niya, but Jesus Christ has rescued me from this, si Jesus Christ ang nag-rescue sa akin. Siya bumago. So, ang sabi dito, sino nakakaunawa sa puso ng tao, mandaraya ito, wala katulad, wala ng lunas
sa kanyang kabulukan. The heart is incurable. So, yung counsel of the ungodly, una sa lahat, nanggagaling yan sa ating sarili, kaisipan. Amen? So, di ba, narinig niyo po ba yung payo na kapag nanghihingi ka ng payo sa mga friend mo, kamag-anak mo, di ba, narinig niyo po ba yung payo? Follow your heart. Have you heard that? Madalas, di ba? Yung payo na yan, ano ho? Follow your heart. Biblical ba yan? Totoo ba yan? Alam niyo po mga kapatid, pagka narinig niyo yan, do not receive the advice, galing yan sa mundo eh. Di ba? Maraming napahamak diyan sa payong yan. So, do not receive the advice of the world to follow your heart. Bakit? Ano ho? Sapagkat, yung isipan natin, yung isipan natin, especially yung isip ng isang tao na hindi transformed ng kanyang salita, ano ho, corrupt. No, corrupt yan. Unless yung salita ni Lord ay minemeditate natin, pinapamuhay natin, nagiging part ng buhay natin. So, dito makikita natin, ano ho, the righteous man, matalino siya. He discerns to know the counsel of the ungodly can come from one's own self. Why? Kasi our own conscience, our own mind, our own heart can give us ungodly counsel. So, kanino tayo manghihingi ng counsel? Kanino tayo manghihingi ng counsel? Rather than trusting our hearts, we need to trust His Word. We need to trust God. Yan ang sabi in the book of Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord. Kanino tayo magtitiwala? Manghihingi ng counsel? Kay Lord. Sa kanyang mga salita. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ngayon, ano ho? Di ba? Ang gulo ng politika natin, ang politics. Di ba? May kasabihan sa politics, ano yon? The voice of the people is the voice of God. Totoo ba yon? Totoo ba yon? The voice of the people, may Latin phrase yan eh. Vox populi, vox Dei. Totoo ba yan? The voice of the people is the voice of God. No! Most of the time, yung crowd, yung crowd, do not follow the crowd. Ang sabi ng isang man of God, do not follow the crowd. They are lost too. So kailangan, ang counsel, kailangan maging matalino tayo sa mga panahong ito. Sapagkat maraming naliligaw na tao. Kailangan manghingi tayo ng counsel una sa lahat kay Lord. Kaya it is important to read His Word, to study His Word, and to apply His Word. And secondly, kailangan manghingi tayo ng counsel sa mga godly people. Sa mga godly men and women of God. Sa mga tunay na Kristiyano na pinamumuhay talaga ang kanya mga salita. Amen. Pag tayo manghihingi ng counsel sa mga taong ungodly, mapapahamak ka. Mapapahamak tayo. Humingi tayo ng payo from His Word at sa mga taong maka-Diyos. Now, ano ba yung ginagawa? Ang sabi dito, the righteous man knows where to find godly counsel. It is from the Word of God. In Psalm chapter 119, verse 24, your testimonies, meaning His Word,
are my delight and my counselor. Ano pa yung ginagawa ng godly men? Ano pa hindi niya ginagawa? Ang sabi dito, in Psalm chapter 1, nor stands in the path of sinners. Hindi siya tumatayo sa daan ng masama. Amen? Now, bakit ba natin kailangan i-apply ito sa ating buhay na maging godly tayo? Kasi nakasalalay dito kung makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Of course, nung nakakilala tayo kay Kristo, nagkaroon tayo ng assurance of salvation, nagkaroon tayo ng eternal life. Pero kailangan may resulta yung ating kaligtasan. Kailangan makita yung pagbabago, transformation sa ating po mga buhay. Amen? Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, binago yung buhay niya, nabago yung buhay niya ni Kristo. Now, ano pa yung kanya hindi ginagawa? Yung godly man nor stands in the path of sinners. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 33 ay ganito. Huwag kayong paloloko. Do not be deceived. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. May kasabihan ganito, birds of the same feather flocks together. Hindi masamang makibarkada. Amen? Kaya lang, yung pakikibarkada natin sa mga hindi Kristiyano, may limitasyon. May limitasyon yan. Ang purpose, kaya tayo nakikibarkada sa mga hindi Kristiyano, ano purpose? Ipangaral ang salita ni Lord. Makita sa buhay natin si Kristo na tayo binago ng Panginoon. Amen? Alam po niyo, naranasan ko yan sa buhay ko. Nung ako ay high school hanggang mag-college, hanggang medyo nagtatrabaho na ako sa bangko. Yung mga kabarkada ko, mabisyo. Napakabibisyo, mga kabarkada ko. Yung pamilya ko, yung tatay ko, hindi siya umiinom. Yung kapatid ko, hindi umiinom. Wala kaming bisyo. Kami magkakapatid, pero hindi kami Christian. Kaya lang nabarkada ako sa antitindi ng bisyo. Nung una, pagkasama ko sila, pagka may birthday, alam niyo naman, pagka may birthday, di ba? Konting iinom, ako, tinatanggihan ko nung una. Ay, kaya lang, nung bandang huli, na-impluwensyahan ako. Hanggang sa, dati, pa isa-isang stick lang na sigarilyo, hanggang nagbisyo na ako. Dati, pa isa-isang shot. Hanggang naging lasenggo na ako. Hanggang naging lasenggo. Buti na lang, na-born again ako. Amen? So, huwag kayong paloloko. Ang masamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. So, makikita po natin yung godly, yung righteous, the righteous man, he is not afraid to take a less traveled road because he knows it leads to blessing, happiness, and eternal life. Ang sabi ni Kristo in Matthew chapter 7, verse 13 to 14, ang sabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ano yung daan na ito? Ito yung daan ng kasalanan. Verse 14. Instead, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Masikip ang daang patungo sa buhay. Ito yung daan ng obedience, pagsunod kay Lord. Mahirap sumunod kay Lord, di ba? Amen? Mahirap, di ba? Especially yung peer pressure. At ang sabi dito, kaunti ang nakakatagpo nito.
So, makikita po natin, yung godly, meron siyang bagay na hindi ginagawa, iniiwasan niya. Una, he walks not. Pangalawa, he stands not. Pangatlo, mga kapatid, nor sits in the seat of scornful. Hindi siya nauupo, sumasama sa mga taong sinisiraan ang mga godly. Hindi siya sumasama dyan. Amen. Alam niya yung kanyang stand. Alam niya. Hindi siya nauupo, hindi siya nakikisama sa mga taong sinisiraan ang mga godly, ang mga righteous. Ano po ba ito mga scornful? Yung scornful, mga kapatid, the scornful, they love to sit and magkukwentuhan yan. They love to sit and criticize the people of God and the things of God. Kung righteous ka, the righteous man will not sit in that seat. Notice, yung progression ng sin. Dito sa Psalm chapter 1, in verse 1, dito makikita natin, ano ba yung ating spiritual condition? Ano po? Notice, yung progression ng sin. In Psalm chapter 1, verse 1, una, he walks. Ang sabi ng Bible, yung pananampalataya daw, inihilong tulad sa paglalakad. Yung faith. For we walk by faith, not by sight. Ibig sabihin, when we are walking by faith, it means we are active. Pinamumuhay natin yung salita ni Lord. But notice, sabi sa Psalm chapter 1, habang pinamumuhay natin yung buhay Kristiyano natin, along the way, may mga bad influence. Di ba? From social media, sa mga kabarkada natin, na ungodly ang lifestyle. And notice, una, he walks, may motion, and then, notice, he stands. Dati, naglalakad siya, pinamumuhay niya yung salita ni Lord. And then, he stands. Wala na yung wala nang motion. Wala nang activity. And then, ang sabi dito in Psalm chapter 1, he sits. Umupo na siya talaga. Yun yung progression ng sin. One evil act leads to another. That's why, kabilin-bilin ni Pablo sa unang Korinto chapter 5, verse 11, ang ganito. Amen? Ang sabi dito, huwag makisama sa nagsasabing Kristiyano ngunit nakikiapid. Sakim. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong uupo o makikisalo sa gayong mga tao. Ano ba yung binanggit ni Pablo? How to live a godly life. Pangalawa, the godly reflects on the Word of God. Yung salita ni Lord. Binubulay niya, minemeditate niya, pinag-aaralan, every day, at higit sa lahat, ina-apply sa kanyang buhay. Merong application sa kanyang buhay. Ang sabi sa Psalm chapter 1, in verse 2, ito'y kanyang ginagawa. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, binubulay niya sa gabi
at araw. Ang question ganito, mga kapatid. Ano ba ang nagpapasaya sa atin? Saan ka ba excited? Especially kapag Sunday. Pag may gawain. Ano ba ang importante sa atin? Kung ang mga bagay, ang kasiyahan natin, makasarili tayo. Kung mga bagay lang, we are a selfish person. Pagka mga bagay lang. Diba? Love not the world or the things that are in the world. If you love the world, the love of the Father is not with you. Meron naman, pamilya, mga kaibigan, diba? Friendly. Yung mga family natin, nagpapasaya sa atin, that can be better. Okay lang yon. Subalit, kulang pa rin. Di ba? Kulang pa rin eh. Anong sabi? Dito sa Psalm chapter 1, verse 2. Ano yung bagay na nai-excite siya, itong godly person? The righteous man finds his delight in the law of the Lord. Ang Biblia, mga kapatid, ang Bible is meant to be bread for daily use, not cake for special occasion. Yan ang sabi ni Don Moen. Amen? Jesus said, in Matthew chapter 4, verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God." Thirdly, how to be godly. According to Psalm chapter 1, number 3. Ito yung pangatlong katangian niya from Psalm chapter 1. The godly reproduces for the glory of God. Ang salita ng Diyos, pinamumuhay niya, at dahil pinamumuhay niya, yung salita ni Lord, naging ilaw siya at asid ng sanlibutan, and because of His transformed life, changed life, napupuri ng tao si Lord sa buhay mo pag nabago tayo. In Psalm chapter 1 verse 3, ang tulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng batis, sa tabi ng ilog. Sariwa ang dahot, laging namumunga, in time, sa kapanahunan, at anumang gawin, tiyak na magtatagumpay. Fruitful yung buhay niya. Ano po ba yung fruit o yung bunga na dapat makita sa atin? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Biblia, lagi siyang namumunga sa kapanahunan. Ano yung bunga na yon na dapat meron sa atin mga Kristiyano? Pagbabago. Transformed life. Ang sabi dito, Galatians chapter 5, verse 22. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ito yung mga bagay, mga fruits na dapat makita sa atin. Amen. Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan. Mabait ba tayo? Mabuti ba tayo? Tayo ba'y nagpapatawad? Katapatan. Faithful ba tayo? Faithful ba tayo sa simbahang ito? Katapatan. Maraming Kristiyano ngayon parang paro-paro. Amen? Unless may valid reason kung bakit ka lilipat. Okay lang yon. Verse 23, kahinahunan, mapagpigil siya. Hindi siya madaling ma-provoke. Kahit pinoprovoke siya,
at pagpipigil sa sarili. Ang sabi ng Biblia, siya ay namumunga. Why? Kasi meron siyang irrigation. Nakatanim siya sa tabi ng ilog. Ang sabi ni Kristo in John chapter 15, verse 5, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, tayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin. Ano kondisyon? To be fruitful. To remain in Christ. And when we say we remain in Christ, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod kay Kristo. At ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Fourthly, how to be godly. In Psalm chapter 1, fourthly, the godly remembers the plight of the ungodly. Takot siyang magkasala. Takot siyang mamuhay sa kasalanan. Kasi alam niya, yung kasamaan, parurusahan. Yan ang sabi sa Galatians chapter 6. Kung ano ang tinanim mo, aanihin mo. Pag nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Pero pag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Yung godly man, matalino siya. Ayaw niyang magkasala kay Lord. Kasi alam niya, the godly remembers yung kahahantungan, sasapitin nung masama. Kaya ang sabi rito, ang sabi ng salmista, ang sabi ng salmista, in Psalm chapter 1, beginning with verse 4, ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Ano ba ipa? Wala nang silbi. Pinanggagatong. Pinapakain sa mga hayop, di ba? Darak. Di ba yung darak? Natatangay siya kung hangi umihip. Wala siyang stability. Tinatangay siya ng hangin. Wala siyang katatagan kay Lord. At ito masaklap. Parurusahan siya. Hindi magmimintis. Alam ito ng godly. Kaya ayaw niyang saktan ang puso ni Lord. Kasi may parusa. May judgment. Ang sabi ni Pablo ay ganito, judgment will begin in the house of God. Yun ang sabi sa Bible. God is a merciful God. He's a God of love. But also, He is a judge. Judge siya. Mabuti siyang judge kasi pagka humatol siya, laging tama. Yung mabuti, He will bless. Yung godly, i-bless niya. Pero yung masama, mapaparusahan. Mapaparusahan siya. Yung justice system natin, yung justice system ng tao, nakabase dyan. Di ba? Pag ano yung nangyayari sa mga kriminal, what will happen to them? Makukulong, di ba? Makukulong sila. Kung sa justice system ng tao na pattern sa justice, sa Bible din naman, kaya lang ngayon, medyo matindi na corruption, pero normally,
pagka gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng crime, makukulong ka. Sa Bible, sa concept ng mga Hudyo, yung word na iniquity o yung Greek na yung ginamit doon sa original word na Hebrew word na abon, hindi mo yung pabango, pero yung the same spelling, A-B-O-N, victory O-N, yung word na iniquity o abon, yung konsepto ng kasalanan or iniquity, ang konsepto nun sa mga Hudyo, pagka gumawa ka ng kasalanan, hahabulin ka ng penalty. May parusa kagad. Ganun yung konsepto eh. Yun yung meaning ng word na iniquity or abon o kasalanan. Yung word na transgression naman, alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Yun yung word na transgression. Parehong masama yan. Ang sabi dito, ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay kung hangi umiihip. Siya'y parurusahan, hindi magmimintis. Mapapahamak yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Kasi may justice system ang God. May hustisya. Amen? Aalisin siya sa pagtitipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid, si Yahweh ang mag-iingat. Ngunit, kailanman ang masama ay mapapahamak. Yung matuwid, godly, matalino siya, may discernment. Alam ng matuwid, yung sasapiti ng masama, kaya ayaw niyang gumawa ng kasalanan. Alam niya na yung kasalanan, parurusahan. Alam niya na kapag ang tao namuhay sa kasalanan, hindi siya makakatakas sa parusa. The wages of wickedness. Divine punishment awaits the wicked both now and for all eternity. Ang sabi ng Psalm chapter 7, beginning with verse 12. Kung ang tao hindi magsisi, hindi siya magsisi. Ibig sabihin, nung hindi magsisi, nagpapatuloy pa rin siya sa kasalanan. Despite the rebuke, despite the warning. Despite na yung ginagawa niya ay contrary sa kanyang conscience. Praise God, meron tayong, nung hindi pa tayo born again, meron tayong conscience, di ba? At yung conscience na yan, kapag ka gumagawa ka ng mali, sinasabi ng conscience mo, mali yan. Kasi may conscience tayo eh. Yun yung niligay ni Lord sa atin nung hindi pa tayo born again. Amen? Pero nung na-born again tayo, meron tayong Holy Spirit na nagko-convict beside yung conscience natin. Amen? Ang sabi dito, Psalm chapter 7, verse 12, kapag ang tao namuhay sa kasalanan, di nagsisi. Kung ang tao ay di nagsisi, di titigil magkasala, nakahandang lagi ang Diyos na gumamit ng espada. Ang Diyos na ang kalaban ng taong wicked o nagpapatuloy sa kasalanan o hindi nagsisisi sa kanyang ginagawa, Diyos na ang ating makakalaban. Amen. Pati ang kanyang panay laging handa ang pampatay na sandatang iba't iba. Yung kasabihan na yung masamang damo daw ay matagal ang buhay, hindi totoo yun. Yung masamang damo, mga kapatid, madaling mamatay. Yun ang sabi ng Bible eh. Yun ang sabi ng Biblia. Amen. Pati ang kanyang panay, laging handa ang pampatay na sandatang iba't iba. May palasong nagniningas na handang iasinta. Tandaan po natin, yung wickedness, yung taong namumuhay sa kasalanan, wala siyang kapayapaan. Yun na lang parusa na yun di ba? Yung wala kang kapayapaan, wala kang peace of mind. Parusa na yun. Subalit ang Diyos ay pag-ibig. Subalit, galit si Lord sa kasalanan.
Why? Yun nga reason kung bakit si Kristo namatay eh. Galit siya sa kasalanan. That's why He died for our sins. He died. Yun ang reason. Ang masamang plano ng masasama ay babalik sa kanila. Ito yung mga wicked. Mapapansin nyo, yung mga taong makasalanan. Taong namumuhay sa kasalanan. Yung wicked. The wicked runs when nobody pursues them. They fall into their own trap. The mischief they conceive backfires on their own heads. Bumabalik sa kanila yung mga masasamang balak nila sa mga godly. Sila ang napapahamak. The wicked shall be turned into hell, and all the nation that forgets God. So, ibig sabihin, mga kapatid, bago mahuli ang lahat, ang makasalanan, lumapit kay Kristo, magsisi, humingi ng tawad, bago mahuli ang lahat, and he will receive the forgiveness of God. Sa umagang ito, magkaroon tayo ng confession, prayer and confession from Psalm chapter 1. Tayo po tumayo, confess natin ito. At sundan niyo po ako. Amen. Confess natin. So yung godly, may bagay siya na hindi ginagawa. 3 bagay na hindi ginagawa. At may bagay siya na ginagawa. Pa? Confess natin. Siguro before we confess, isang worship song muna. Kanina kasi brown out. Amen. And then we'll confess. Confession is a form of prayer. Ano po? Yan. Confess. Worship song and then confess natin ito. Confession of His Word, very powerful yan. Nagiging part natin ng buhay natin.
So magkaroon po tayo ng confession. Balik po natin yung ating ko-confess. Sumunod po kayo, as I read and then sumunod po kayo. From Psalm chapter 1, verse 1 and 3. Amen? I will reject the advice of evil people. The advice of evil people. I will not follow I will not follow the example of sinners the example of sinners or join those or join those who have no use for God. who have no use for God. I find joy I find joy in obeying the law of the Lord, in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. and they study it day and night. I am like trees I am like trees that grow beside the stream, that grow beside the stream, that bear fruit at the right time, that bear fruit at the right time, and whose leaves and whose leaves do not dry up. do not dry up. They succeed in everything they do. They succeed in everything they do. I'll pray. Let's pray. Heavenly Father, salamat po. May pagkakaiba sa godly at sa wicked, sa mga makasalanan. The godly, kaming mga godly, nagsusumikap kaming sumunod kay Lord. Hindi kami perfecto, nagkakamali. But our desire is to obey your words. Sundin ang iyong mga salita. Ipamuhay ito. At Lord, ayaw naming mamuhay sa kasalanan. Sapagkat ang sabi ng iyong mga salita, ang mga makasalanan ay parurusahan. They will be judged. Subalit, Panginoon, kung kami mga po ay nagkakamali, nagkakasala, still available ang iyong forgiveness. Available ang iyong restoration. Kaya nga po kami ay nakabalik sa iyo. Na-restore ang buhay namin. Siguro during the past, sa buhay namin ito, marami kaming pagkukulang. Marami kaming kasalanan. Subalit nung nanghingi kami ng tawad, nung lumapit kami sa iyo, pinatawad mo kami. Ang sabi mo, kung kami ay lalapit sa iyo, lalapitan mo rin kami. At kung kami manghihingi ng tawad, hindi lang kami patatawarin, kundi ang aming mga kasalanan, palilimutan mo pa. Salamat po sapagkat kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din nilagay mo ang aming mga kasalanan at pagsalansan. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. Ang mga salita mo na pinagbulay-bulayan namin this morning, matanim sa aming puso. Matanim ito at ipamuhay. Sapagkat, Lord Jesus, nasa iyo ang salita ng buhay. Ang salita mo ay bumabago. Patuloy mo kaming baguhin, magkaroon kami ng uhaw, hunger, thirst sa iyong mga salita. Salamat po pakanasain namin palagi ang presence ng Diyos. At ang conviction ng Banal na Espiritu Santo, palagi nga po makinig kami sa unction, conviction ng Holy Spirit sa buhay namin. Salamat po. Napakabuti mo. Purihin ka.
Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang aming mga pamilya, mga anak, manugang, apo, asawa, ng mga members. I-bless mo ang mga business, hanabuhay, negosyo ng mga anak mo. Salamat po. Pagpalain mo ang aming mga pamilya, maging strong ang mga pamilya ng CHTM. Salamat po. At lahat po ng ito, hinihingi na nga po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng amen at amen. Palakpakan po natin si Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At papuwid pa salamat, Lord God, sa mga bayang pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. At sa mabuting salitang pinagkaloob mo upang yung godly people ay maging kabahagi po namin sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, muli humingi po kami ng patawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo, sa isang salita at sa gawa, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa kalakasan katawan na pinagkaloob mo sa amin, maraming salamat, Panginoon. Panginoon, muli, tinatas ko po sa inyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nanatas sa iyong harapan, nawa po maging kalugod-lugod sa inyo ang ang testamentong pong pinagkaloob ni Pastor Alex, Panginoon, para po kami maging godly people sa aming mga kasama sa aming bahay. Panginoon, muli, tinatas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming puso at kaluluwa. Sa umagang ito, Panginoon, na mapagkaloob po ang naayos sa iyong kalooban. Na ito po ay galing sa inyo at ang trabaho na pinagkaloob mo, ito po ay hindi galing sa amin, kundi ito po ay galing sa inyo. Ito po ay pinagkukuhan na namin ng aming pangangalan sa Panginoon. Huwag maging hadlang, Panginoon, ang mga trabaho ng Lord God na ito upang kami po ay hindi makapaglingkod sa inyo, Panginoon. At habang kami po ay nabubuhay, Panginoon, ako po ay mapaglingkod ka namin ng buong puso at kaluluwa, Panginoon. Kaya po na dapat namang naibigay namin sa inyo ang pabuhay pa salamat na galing sa inyo, Panginoon. Tatas po namin ang mga pamilya namin na wala sa amin sa simbahang ito, Panginoon. Saan po sila naroon, Panginoon? Kabalik niyo po sila at sulat at makamakon, Panginoon. Lahat po nito pa na ang hiniling at tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo. Tayo naman po ay dadako sa ating announcement. Ang ating midweek service po, every Wednesday dito po sa BDF Church, 6:30 p.m. po ng gabi. Next po. Ang ating Sunday worship service naman po, meron po tayo dito sa BDF at sa Cadre na nagsisimula ng 9 a.m. At para naman po sa mga hindi makaka-attend, meron naman po tayong live feed sa Facebook page ng CHTM. Next po. Para naman po sa ating mga kalalakihan, meron po silang men's fellowship every Saturday, 6:30 a.m. Sa may mga katanungan po, maaari po tayo makipag-ugnayan kay Tatay Domeng or kay Pastor Tito. Para naman po sa ating mga kababaihan, meron po silang Women's Fellowship every Saturday, 2:30 p.m. po dito po sa BDF. Minsan po ay lumalabas po sila. Kung may mga katanungan po, maaari po tayo makipag-ugnayan kay Nanay Aida o kay Pastora Susan. Sa ating mga kabataan po, meron po tayong Youth Fellowship mamayang 2:30 p.m. po. Sabi nga po, minsan lang po tayo maging kabataan, kaya nararapat lamang po nating ilaan ang ating mga oras sa kabuluhan at ang ating bawat panahon na nilalaan sa gawain ni Lord ay hindi kailanman masasayang. Next naman po, Kids Fellowship. Ito po ay every Sunday din po, kasabay po ng Sunday service dito po sa loob at kanila rin pong Sunday school. Next po,
ating music ministry o ating pong worship team, ito rin po ay tuwing Sabado, ang start po 4:30 p.m. at hindi lamang po ito practice, may training din po ito na nangyayari. At para po doon sa may mga gustong magpagamit ng kanilang mga tinatanging talento, kahit anuman pong age, ay pwede po tayo. Para po sa mga interesado, ay lumapit lang po sa ating mga pastors, ministry leaders, at music team na din po. Yan lamang po. God bless po. Amen. Praise the Lord. So, bago po tayo magwakas, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin itong awiting ito. Sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Amen. Praise the Lord kasi kaya tayo tinuturuan ng Panginoon na mamuhay ng tama, mamuhay sa kanyang katwiran upang tayo ay pagpalain. Upang ma-receive natin yung blessings na para sa atin. Upang hindi nakawin ng kaaway. Amen. So hawak ng Panginoon ang ating kinabukasan, ang ating bukas, at patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Amen. Palapakan nga po natin ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, awitin mo natin ito bago tayo mag-closing prayer. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Amen. Ang ating sandigan, ang pangako ng Panginoon. Amen. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y di iwan o pababayaan man. Amen! Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Amen, Jesus. Thank you, Lord. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Amen. Let's confess, ang ating sandigan ay ang salita ng Lord. Amen. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Hallelujah! Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y di iwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Mahal po tayo ng Diyos! Amen! Hallelujah! Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Hallelujah! Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Once again! Hawak mo kinabukasan
kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Amen, yes, Lord. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Ako'y hawak mo. Yes, Jesus, thank you, Lord. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. O Lord God, dahil po hawak-hawak namin ang iyong pangako, Panginoon, Lord God. O Lord Jesus, na kapag kami dumaan, Lord God, sa iyong katwiran, kapag nilakaran namin ang iyong salita, hindi kami mapapahamak, Lord. At ang future ay sigurado, oh Lord God, because Lord, we know who holds the future, and you hold our future. You are planning for us good and not bad. Oh Lord Jesus, ang nais mo sa amin, oh Lord God, ay masayang buhay at masaganang buhay, Panginoon. Oh Lord God, na punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng kapayapaan galing sa iyo at galing sa matuwid na pamumuhay, Panginoon. Oh Lord God, we thank you, oh Lord God, for your word na na-receive po namin sa umagang ito. We thank you, Lord God, for your message. We thank you, Holy Spirit, oh God, for leading us, oh God, Lord. Hallelujah. Lord, hindi pong aming mga kalooban, kundi Lord, ang kalooban mo lamang ang patuloy na masunod sa aming mga buhay, Panginoon. We fully surrender our lives unto you, O God. O Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinuturuan, pinapaalalahanan, at nire-rebuke, Panginoon, sa aming mga maling gawain. Kaya, O God, Lord, dahil mga anak mo kami, ayaw mo po kaming mapahamak dahil mahal na mahal mo po kami. Ama, maraming salamat po. Dahil patuloy, Panginoon, O God, pinapatunayan mo, O Lord God, ang iyong pagkalingan, pagmamahal sa amin bilang aming Ama. Thank you, Lord God, that we are your daughters, we are your sons. Father God, Lord Jesus, worshiping your holy name, O God, expressing our love unto you. May our love offering, O God, be accepted into your holy throne of grace. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa, mga kapatid po namin na uuwi. Lord God, sa week na ito, Father God, we don't know what will happen. But Lord God, we know that we have God who is always with us, who will never leave us nor forsake us. So Lord, we are confident, oh Lord God, we can face anything because Lord, you are the one who strengthens us. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Taglay po namin ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kaligayahan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Thank you, Lord. Continue, Lord God, to minister to us, Holy Spirit, O God, sa aming mga personal na buhay, sa aming mga personal na paglakad sa iyo, Father God, Lord. Turuan mo kami at palalahanan mo kami palagi, Panginoon, ng iyong salita. Nabasahin po namin ito upang magawa po namin ang lahat na nakasulat dito, Panginoon. Salamat po, God. We bless your holy name, O God. We love you and we praise you, O Lord. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. God bless us all po. Tayo po lahat ay magbatian. Amen. Mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. God bless us all po. Kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Ako'y hawak mo. Yes, Jesus. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa aking nagmamahal. Yes, Lord! Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikaw.
ikakatakot, Panginoon. Praise the Lord! Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, pray muna tayo mga kapatid, music team. Let's go here.